Tumunog ang cellphone ni Amara. Isang pamilyar na tunog na sa pagkakataong iyon ay parang isang bombang sasabog sa kanyang tainga. Nakarehistro sa screen ang pangalan ng ospital. Humigpit ang kapit niya sa lailayan ng kanyang damit, ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hello po, halos pabulong niyang sagot. Miss Amara Reyes, tanong ng isang boses sa kabilang linya. Boses ng doktor ng kanyang ama. Malamig. Formal. Opo, ako po ito, Doc. Narinig niya ang mahinang pagbuntong hininga ng doktor bago ito nagsalita muli, at ang bawat salita ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Pinag-aralan na namin ang mga bagong resulta ng test ni Mang Isko. Lumalala ang kondisyon ng puso niya. Kailangan na po siyang operahan sa lalong madaling panahon. Kung hindi na tinapos ng doktor ang sasabihin, pero alam na ni Amara ang kasunod. Isang bangin na ayaw niyang tanawin. Magkano po, Doc? Magkano po ang lahat, nanginginig niyang tanong. Ang halagang sinabi ng doktor ay hindi na pumasok sa kanyang isipan bilang mga numero. Pumasok iyon bilang isang pader na bakal, mataas, makapal at imposibleng akyatin. Isang pader sa pagitan ng kanyang ama at ng panibagong buhay. Nabitawan niya ang cellphone. Nanlamig ang buong katawan niya habang nakatitig sa kawalan. Ang presyo. Ang halaga ng buhay ng kanyang tatay. Saan, sa ngalan ng langit, saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Isang tunog mula sa labas ang pumunit sa kanyang pagkatulala. Isang malakas na kalabog na sinundan ng sigawan. Dali-dali siyang tumakbo palabas ng maliit nilang bahay. Ang eksenang bumungad sa kanya ay mas masahol pa sa kanyang pinakamasamang panaginip. Ang kanilang mga gamit, ang iilang kasangkapang pinag-ipunan nila ng kanyang ama sa loob ng maraming taon, ay nakakalat sa kalsada na parang basura. Nandoon ang lumang silya ni tatay, ang paborito nitong upuan habang nagbabasa ng dyaryo. Nandoon ang maliit na aparador na may salaming basag na sa gilid. At nandoon ang dalawang lalaking matipuno ang katawan, ang mga mukha ay walang emosyon habang hinahagis ang kanilang mga gamit. Ang mga kapitbahay nila ay nasa kani-kanilang mga bintana, nagbubulungan na aawa pero walang magawa. Teka! Ano nang ginagawa ninyo? Sigaw ni Amara, ang boses ay basag sa pagitan ng galit at takot. Humarap sa kanya ang isa sa mga lalaki, isang lalaking may peklat sa kilay na pamilyar na sa kanya. Ang singilero ng pinagkakautangan nila. Wala nang palugit, Amara, malamig na sabi ng lalaki. Tapos na ang usapan. Kung walang pera, labas. Pero nagbabayad naman kami. Kaunting panahon pa po, parang awan nyo na, pagmamakaawa niya. Tumawa lang ang lalaki. Ang kaunting bayad nyo ay kulang pa sa interes. Sige na, lumayas na kayo. Napatakip si Amara sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang hikbi. Ang bahay nila. Ang nag-iisang lugar na tinuring nilang kanlungan. Ngayon, pati ito, kinukuha na sa kanila. Ang sakit ng kanyang ama. Ang utang. Ang pagkawala ng kanilang tahanan. Lahat ay bumuhos sa kanya ng sabay-sabay, isang alon ng kawalan ng pag-asa na halos lumunod sa kanya. At sa gitna ng unos na iyon, isang tawag ang muling dumating. Isang numero na hindi pamilyar. Sinagot niya ito, hindi alam kung bakit. Siguro dahil wala nang mas bubigat pa sa mga nangyayari. Miss Amara Reyes? Isang boses ng lalaki. Malalim. May otoridad. At napakalamig. Sino po sila? Hindi na mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay ang solusyon sa problema mo. Alam ko ang sitwasyon ng iyong ama. Alam ko ang utang ninyo. Kaya kong bayaran lahat. Natigilan si Amara. Isang biro ba ito? Isang panloloko? Anong kailangan nyo? Meet me. 1 hour. Illustre Tower, Makati. Top floor. At ibinaba na nito ang tawag. Hindi niya alam kung paano, pero isang oras ang makalipas, natagpuan niya ang sarili sa harap ng isang nagtataasang gusali na gawa sa salamin at bakal. Ang Illustre Tower. Tumingala siya at pakiramdam niya ay lalamunin siya ng dambuhalang istruktura. Sa top floor, ang opisina ay mas malaki pa sa buong bahay nila. Amoy aircon at mamahaling pabango.
Ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol, at ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng alinggaw ng kanyang pagiging dayo sa lugar na iyon. Sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa maitim na kahoy, nakaupo ang isang lalaki. Matangkad, matikas, nakasuot ng isang perpektong plansadong suit. Nang itaas nito ang kanyang tingin, nakita ni Amara ang mukha sa likod ng malamig na boses. Si Matthew Illustre. Ang sikat at kinatatakutang ifi ng Illustre Group. Ang mga mata nito ay walang emosyon. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa, na para bang isa lamang siyang bagay na pinag-iisipang bilhin. Hindi ito nagsalita. Kinuha lang nito ang isang tseking nakapatong sa mesa at idinulas iyon palapit sa kanya. Sumunod na idinulas nito ang isang folder na may lamang makapal na dokumento. Napakurap si Amara. Nanginginig niyang tiningnan ang tseke. Ang halagang nakasulat doon ay sapat para bayaran ang operasyon ng kanyang ama, bayaran lahat ng utang nila at magsimula muli. Isang milagro. Isang sagot sa lahat ng kanyang dasal. Ngunit nang ilipat niya ang kanyang tingin sa folder, nanlamig ang kanyang mga kamay. Nakasulat sa ibabaw nito sa malalaking letra, kasunduan is ipagpapakasal. Marriage contract. Tumingin siya kay Mateo Illustre, ang pagkalito at takot ay malinaw sa kanyang mukha. Hindi ko maintindihan, sabi niya. Simple lang, walang kabuhay-buhay na sagot ni Mateo, hindi man lang nagbabago ang ekspresyon. Pera. Kapalit ng pangalan mo. Pera, kapalit ng pagiging asawa ko sa papel. 1 taon. Pagkatapos, malaya ka na. Bumagsak ang balikat ni Amara. Isang kasunduan. Isang transaksyon. Ang kaluluwa niya kapalit ng buhay ng tatay niya. Gabi na nang makabalik siya sa ospital. Naabutan niyang mahimbing na natutulog ang kanyang tatay Isko. Ang mukha nito ay payapa, pero kitang-kita sa bawat guhit ng pagod ang hirap na dinanas nito. Ang mga tubo ay nakakabit sa kanyang braso, at ang mahinang tunog ng heart monitor ang tanging musika sa silid. Hinaplos niya ang magaspang na kamay ng ama, ang kamay na nagtrabaho at nagsakripisyo para sa kanya buong buhay nito. Tumingin siya sa mukha ng ama at nakita niya ang lahat ng dahilan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Dinyal niya ang numero na ibinigay sa kanya. Nang may sumagot sa kabilang linya, pumikit siya ng mariin at huminga ng malalim. Sir Illustre, nagsimula siya, ang boses ay garalgal at puno ng bigat. Pumapayag na po ako. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, ang malamig na boses ni Mateo ang sumagot. Okay. At pagkatapos ng isang salitang iyon, may idinugtong pa ito, isang pangungusap na tila humatol sa kanyang kapalaran. Bukas. Magpapakasal tayo. Walang seremonya. Walang mga bisita. Isang mabilis at tahimik na kasal sa huwes ang naganap kinabukasan, gaya ng sinabi ni Mateo Illustre. Si Amara ay nakasuot ng isang simpleng puting bestida na ipinadala nito sa kanya. Si Mateo naman ay nasa kanyang karaniwang business suit. Walang ngiti. Walang halik. Tanging ang pirma sa papel na nagselyo sa kanilang kasunduan. Pagkatapos noon, dinala siya ng isang itim at makintab na kotse sa lugar na magiging tahanan niya sa susunod na 1 taon. Ang mansyon ng mga Illustre ay hindi isang bahay, isa itong palasyo. Mula sa dambuhalang gate na bumukas ng walang ingay, hanggang sa mahabang daan na nalilinyahan ng mga perpektong gupit na halaman, nararamdaman na ni Amara ang pagiging dayo niya. Pagbaba niya ng kotse, bumungad sa kanya ang isang babaeng may edad na, nakasuot ng uniforme ng isang mayordoma. Nakapusod ang buhok nitong medyo may puti na, at ang kanyang tindig ay strikto at formal. Magandang hapon po, Ma'am Amara. Ako po si Manang Elena, ang head housekeeper. Pagpapakilala nito, bahagyang yumuko ngunit hindi ngumiti. Welcome po sa tahanan ni Sir Mateo. Ang salitang tahanan ay tila walang laman. Ang loob ng mansyon ay nakakasilaw sa karangyaan, matataas na kisam, isang dambuhalang chandelier na gawa sa libo-libong kristal, at mga painting sa pader na mukhang mas mahal pa sa dati nilang bahay at lupa. Ngunit kasabay ng karangyaan ay ang lamig. Ang bawat hakbang niya sa sahig na marmol ay lumilikha ng isang malungkot na alingawngaw. Halika po, Ma'am, ihahatid ko po kayo sa inyong silid. Sinundan niya si Manang Elena paakyat sa isang malawak na hagdanan. Ang silid na itinuro sa kanya ay mas malaki pa sa sala, kusina, at 2 kwarto ng dati nilang bahay kung pagsasama-samahin.
May sarili itong walk-in closet na puno ng mga damit na hindi niya kailanman pinangarap na isuot, at isang banyong may bathtub na kasing laki ng isang maliit na bangka. Ma'am Amara, muling nagsalita si Manang Elena, at iniabot sa kanya ang isang maliit na notebook. Ito po ang listahan ng mga dapat at hindi dapat gawin sa pamamahay. Mga bilin po ni Sir Mateo para mapanatili ang kaayusan. Binuksan ito ni Amara. 1. Laging handa ang almusal ng 6 oras 30 minuto that Sir Mateo prefers silence during breakfast. 2. Bawal mag-imbita ng kahit sinong bisita nang walang paalam kay Sir Mateo. 3. Ang lahat ng public appearances ay kailangang aprobado niya. Habang binabasa niya ang listahan, unti-unti niyang nararamdaman ang bigat. Hindi ito mga patakaran para sa isang asawa. Ito ay mga patakaran para sa isang empleyado. O isang bihag. Ang kanilang unang hapunan bilang mag-asawa ay ang pinakamahabang hapunan sa buhay ni Amara. Nakaupo sila sa magkabilang dulo ng isang mesa na para sa 20 tao. Ang tanging maririnig ay ang mahinang kalansing ng kanilang mga kubyertos. Si Mateo ay hindi tumitingin sa kanya. Ang atensyon nito ay nasa kanyang cellphone, nagbabasa ng mga email na tila mas importante pa kaysa sa babaeng nasa harapan niya. Pakiramdam ni Amara ay isa lamang siyang mamahaling palamuti sa bahay. Isang multo sa loob ng gintong hawla. Makalipas ang 1 linggo, inanunsyo ni Mateo na may dadaluhan silang isang malaking party para sa anibersaryo ng kumpanya. Kailangan mong sumama. Kailangan makita ng lahat na masaya tayo, sabi nito sa kanya, ang tono ay parang nagbibigay ng utos sa isang tauhan. Sa gabing iyon, isinuot ni Amara ang isang eleganteng itim na gown na pinili para sa kanya. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang estranghera ang nakatingin pabalik sa kanya. Maganda, ngunit ang mga mata ay malungkot. Ang party ay ginanap sa isang 5-star hotel. Daan-daang tao ang naroon, lahat ay mukhang mayayaman at makapangyarihan. Hinawakan ni Mateo ang kanyang baywang, 1 kilos na mukhang matamis sa paningin ng iba, pero para kay Amara, ang pakiramdam ay pagmamay-ari, hindi pagmamahal. Habang kinakausap ni Mateo ang ilang business partners, isang babae ang lumapit sa kanya. Napakaganda nito sa kanyang pulang-pulang bestida, ang alahas ay kumikinang sa bawat galaw. Ang kanyang ngiti ay perpekto. Hi! You must be Amara, sabi ng babae, ang boses ay matamis ngunit may kakaibang talim. I'm Katrina Sandoval. A very, very old friend of Matthew. Hello, mahinang sagot ni Amara. Oh gosh, I was so shocked when heard the news. Mateo, getting married just like that, tumawa si Katrina. You must be very special to have captured his heart so quickly. Tell me, what's your secret? Ang paraan ng pagbigkas ni Katrina sa salitang special ay puno ng pangungutya. Naramdaman ni Amara na namumula ang kanyang pisngi. Hindi ko alam kung may sikreto, halos pabulong niyang sagot. Oh, darling, don't be modest, patuloy ni Katrina, ang mga mata isinusuri siya mula ulo hanggang paa. I bet you have a very interesting background. Saan nga ulit galing ang pamilya mo? I'm sure it's a story worth telling. Pakiramdam ni Amara ay hinuhubaran siya sa harap ng maraming tao. Alam niyang ang tanong ni Katrina ay hindi dahil sa interes, kundi para ipahiya siya. Bago pa siya makasagot, isang kamay ang humawak ng mahigpit sa kanyang braso. Si Mateo. Katrina, malamig na sabi ni Mateo. Ang ngiti sa mukha ni Katrina ay bahagyang naglaho nang makita ang ekspresyon ng dating kaibigan. Machi, I was just getting to know your lovely wife. Excuse us, sabi lang ni Mateo at hinila si Amara palayo sa gitna ng maraming tao, papunta sa isang tahimik na sulok ng balcony. Binitiwan siya nito nang makarating sila doon. Hinarap siya ni Mateo, ang mga mata ay matalim. Huwag kang magtiwala sa kanya. Hindi iyon isang payo. Iyon ay isang utos. Pagkatapos noon, tumalikod na ito at bumalik sa loob, iniwan siyang mag-isa sa lamig ng gabi, ang puso niya ay puno ng kaba at pagkalito. Pag-uwi nila, dumiretso si Mateo sa kanyang opisina sa loob ng bahay. Si Amara naman ay umakyat sa kanyang malaki at tahimik na kwarto. Hinubad niya ang mamahaling gown at ang kumikinang na alahas. Muli, siya na lang si Amara, isang babaeng naliligaw sa isang buhay na hindi para sa kanya. Humiga siya sa malambot na kama, ngunit hindi siya makatulog.
Ang mga salita ni Katrina ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ang mapanuyang ngiti, ang mapanghusgang mga mata. At ang babala ni Mateo. Sino si Katrina? Ano ang ugnayan nila ni Mateo noon? Habang iniisip niya ang lahat ng iyon, isang kakaibang pakiramdam ang biglang dumaloy sa kanyang katawan. Isang pagkahilo na sinundan ng isang pamilyar na pagduduwal. Napabalikwas siya ng bangon. Tumakbo siya papunta sa banyo at sumuka. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang nakahawak siya sa malamig na lababo. Sa una, inisip niyang dahil lang ito sa stress. Sa lahat na nangyari sa nakalipas na mga linggo, ang sakit ni tatay, ang utang, ang biglaang pagpapakasal, ang paglipat sa bagong buhay. Ngunit may iba pa. May isang maliit na boses sa likod ng kanyang isipan. Nang medyo gumaan ang kanyang pakiramdam, tumayo siya at humarap sa salamin. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay maputla. At pagkatapos, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan, mas matindi pa sa naramdaman niya kanina sa party. Lumabas siya ng banyo at kinuha ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang calendar app. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binibilang ang mga araw. Huli siyang dinatnan bago pa man siya makilala ni Mateo. Hindi. Hindi maaari. Sinubukan niyang kalmahin ang sarili. Baka dahil lang sa stress. Iyon lang siguro. Stress lang ito. Maraming dahilan kung bakit maaaring madelay ang isang babae. Pero habang pinipilit niyang kumbinsihin ang sarili, isang malamig na takot ang nagsimulang kumalat sa kanyang puso. Isang takot na mas malalim pa kaysa sa takot na baka isipin ni Mateo na niloloko niya ito. Isang takot na may kinalaman sa isang gabing malabo na sa kanyang alaala, isang gabing puno ng pighati at isang pagkakamali bago pa man mag-cruise ang landas nila ng sea. Hindi siya mapakali sa kama. Paulit-ulit siyang umiling na para bang sa pag-iling niya ay mabubura ang posibilidad na lumalaki sa kanyang isipan. Kinabukasan, gumising siya na may iisang bagay lang sa isip, kailangan niyang malaman ang katotohanan. Paano? Paano siya makakakuha ng pregnancy test nang hindi nalalaman ng buong mansyon? Ang bawat galaw niya ay tila may matang nakabantay. Hindi siya pwedeng basta-basta lumabas. Nag-isip siya ng paraan. Sa almusal, habang si Mateo ay tahimik na nagbabasa ng balita sa kanyang tablet, naglakas loob siyang magsalita. Sir Mateo, panimula niya, ang boses ay nanginginig. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay malamig pa rin. Yes? Pwede po ba akong lumabas saglit? May gusto lang po sana akong bilhin sa bookstore. Iyon ang pinakamatinong dahilan na naisip niya. Tinitigan siya ni Mateo ng ilang segundo, sinusuri kung nagsasabi ba siya ng totoo. Para kay Amara, ang ilang segundong iyon ay parang isang oras. Sa huli, tumango ito. Manong Dante will drive you, sabi lang nito at ibinalik ang atensyon sa tablet. Sa loob ng kotse, ang puso ni Amara ay kumakarera. Pagdating sa mall, sinabi niya sa driver na maghintay na lang. Naglakad siya papasok, hindi sa bookstore, kundi diretso sa isang pharmacy sa pinakasulok ng gusali. Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang isang kahon ng pregnancy test. Mabilis niya itong binayaran at isinilid sa kanyang bag, na para bang isang kontrabando ang kanyang dala. Pagbalik sa mansyon, dumiretso siya sa kanyang kwarto at nilock ang pinto. Pumasok siya sa malaking banyo at naupo sa gilid ng bathtub, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Nanginginig niyang binuksan ang kahon. Sinunod niya ang instructions na parang isang estudyanteng kumukuha ng pinakamahalagang exam sa kanyang buhay. At pagkatapos ang paghihintay. 3 minuto. Ang pinakamahaba at pinakamabigat na 3 minuto sa kanyang buhay. Nakatingin lang siya sa maliit na plastic stick na nakapatong sa marmol na countertop. Ang hinaharap niya, ang kanyang kapalaran, ay nakasalalay sa kung anong lalabas sa maliit na bintanang iyon. Dahan-dahan, isang linya ang lumitaw. Napabuntong hininga siya ng bahagya. Isang guhit ng pag-asa. Ngunit bago pa man niya mayakap ang pag-asang iyon, isang pangalawang linya ang dahan-dahang lumitaw sa tabi nito. Malabo sa simula, ngunit unti-unting luminaw. 2. 2 linya. Positibo. Napatakip si Amara sa kanyang bibig. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata at sunod-sunod na pumatak. Hindi ito luha ng saya. Ito ay luha ng purong takot.
Isang anak. Isang anak na hindi bahagi ng kasunduan. Isang anak na mag-ugnay sa kanya kay Mateo Ilustre sa paraang mas matibay pa kaysa sa anumang kontrata. Paano niya ito sasabihin sa lalaking turing sa kanya ay isang transaksyon lamang? Paano niya sasabihin sa lalaking ang tanging pakay sa kasal na ito ay para sa imahe at negosyo? Tiyak na iisipin nito na ginamitan niya ito ng bitag. Na isa siyang desperada at mapanlinlang na babae. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumingin sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na lang si Amara, ang asawa sa papel. Isa na siyang ina. At ang tanong na bumabasag sa kanyang isipan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang tanong na hinarap niya sa buong buhay niya. Paano niya sasabihin kay Mateo na ang kasunduan nila ay magkakaroon ng isang bunga na hindi kailanman nakasulat sa kontrata? Para kay Mateo Ilustre, ang mundo ay isang malaking chessboard. Bawat galaw ay kalkulado. Bawat desisyon ay may layunin. Ang pagpapakasal kay Amara Reyes ay isang estratehikong galaw, isang sakripisyo ng isang paon para protektahan ang hari. Ang hari, sa kasong ito, ay ang Ilustre Group. Ang diwa ng kanyang lolo ang nag-iwan ng isang tila simpleng kondisyon sa huling habilin nito. Kailangan ni Mateo na magpakasal at magkaroon ng tagapagmana bago ang kanyang ika-35 kaarawan. Kung hindi, ang kontrol sa kumpanya ay mapupunta sa board, kung saan ang tiyuhin niyang si Ricardo ay nag-aabang na parang buitre. Ang kasal kay Amara ay ang mabilis na solusyon. Isang babaeng simple, nangangailangan, at walang koneksyon sa kanilang mundo, perpekto para sa isang pansamantalang arrangement. Walang komplikasyon. Walang emosyon. O iyon ang akala niya. Ilang linggo na ang lumipas mula nang dumating si Amara sa kanyang bahay, at napapansin ni Mateo ang mga pagbabago. Hindi sa bahay kundi sa sarili niya. Ang katahimikan sa almusal, na dati kapayapaan para sa kanya, ay mayroon na ngayong bigat ng awkwardness. Ang pag-uwi niya sa gabi ay hindi na sa isang bahay na walang tao, kundi sa isang bahay kung saan may isang taong umiiwas sa kanyang tingin. Si Amara ay parang isang multo sa sarili nitong pamamahay. Tahimik. Laging nakayuko. At sa mga nakalipas na araw, napapansin niyang tila laging maputla ito. Pinilit niyang huwag itong pansinin. Isa lamang itong transaksyon. Huwag maging emosyonal. Iyon ang mantra niya. Isang gabi, habang abala siya sa pagbabasa ng mga report sa kanyang opisina, dahan-dahang kumatok si Amara sa pinto. Sir Matthew. Ibinaba niya ang kanyang binabasa. Pumasok ka. Pumasok si Amara, ang mga kamay ay magkadaop sa kanyang harapan na para bang isang estudyanteng ipinatawag sa principal's office. Hindi ito makatingin ng diretsyo sa kanya. May problema ba? Tanong niya, ang boses ay formal. May kailangan po akong sabihin sa inyo, nautal niyang sabi. Hinintay niya. Ang bawat segundo ng katahimikan ay nagpapabigat sa hangin sa pagitan nila. Sa wakas, huminga ito ng malalim at nag-angat ng tingin. Mayroong takot sa mga mata nito, ngunit mayroon ding kakaibang determinasyon. Iniabot nito sa kanya ang isang maliit at nakatuping papel. Kinuha niya ito, nagtataka. Nang buksan niya ito, isang itim at puting imahe ang bumungad sa kanya. Malabo. Hindi pamilyar. Mukha itong isang abstract painting. Ano ito? Tanong niya. Resulta po iyan ng ultrasound, halos pabulong na sagot ni Amara. Natigilan si Mateo. Ultrasound. Ang salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isipan. Dahan-dahan niyang ibinalik ang tingin sa imahe. Hindi ito isang abstract painting. Isang maliit na tuldok. Isang maliit na hugis sa gitna ng kadiliman. Ang puso niya, na sanay sa ritmo ng stock market at mga business deal, ay tila tumigil sa pagtibok. Buntis ako, Sir Mateo. Ang mga salita ni Amara ay tumama sa kanya na parang kidlat. Hindi siya makapagsalita. Napatingin siya mula sa papel patungo sa mukha ni Amara at pabalik ulit. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang huling habili ng kanyang lolo. Tagapagmana. Ang isang problemang akala niya ay aabutin pa ng ilang buwan para planuhin ay bigla na lang nalutas. Dapat ay makaramdam siya ng ginhawa. Ng tagumpay. Ngunit hindi iyon ang naramdaman niya. Ang naramdaman niya ay isang bagay na hindi niya mapangalanan. Isang pagyanig sa pundasyon ng kanyang kontroladong mundo. Napansin niyang nanginginig ang mga kamay ni Amara.
Kitang-kita niya ang takot sa mga mata nito, ang takot na baka isipin niyang ito ay isang bitag. Pero habang tinititigan niya ang babae sa kanyang harapan, maputla, payat, at halatang takot na takot, wala siyang makitang panlilinlang. Ang nakikita lang niya ay isang babaeng dinala ng desperasyon sa kanyang mundo, at ngayon ay mas lalo pang nalubog sa kumunoy. Hindi siya galit. Hindi siya masaya. Ang nararamdaman niya ay pagkabigla. At sa ilalim ng pagkabigla na iyon, may isang emosyong sumibol na matagal na niyang ibinaon. Isang bakas ng pagiging tao. Isang bakas ng koneksyon. Sa wakas, pagkatapos ng tila walang katapusang katahimikan, nagsalita siya. Okay, sabi niya, ang sarili niyang boses ay tila banyaga sa kanyang pandinig. Napatingin sa kanya si Amara, naguguluhan sa kanyang reaksyon. Tumayo si Mateo. Lumakad siya papunta sa bintana at tumingin sa mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ang chessboard niya. Ngayon, isang bagong piyesa ang biglang pumasok sa laro. Isang piyesang hindi niya plinano, ngunit narito na. Isang piyesang babago sa lahat. Humarap siyang muli kay Amara. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito tiningnan bilang si Amara Reyes, ang babae sa kontrata. Tiningnan niya ito bilang si Amara, ang babaeng nagdadala ng. Hindi niya masabi ang salita. Sa halip, kinuha niya ang intercom sa kanyang mesa. Ang boses niya ay kalmado na at may otoridad nang muli siyang magsalita. Manang Elena, sabi niya. Yes, sir, sagot ng boses sa kabilang linya. Mula ngayon, doblehin ang pag-aalaga kay Ma'am Amara. Siguraduhin mong masusustansya ang lahat ng kinakain niya. At kanselahin mo ang lahat ng appointments ko bukas ng umaga. Sasamahan ko siya sa doktor. Pagkasabi noon, ibinaba niya ang intercom at muling tiningnan si Amara. Ang pagkalito sa mukha nito ay napalitan ng pagkabigla. Bago pa man makapagsalita si Amara, tumunog ang personal na cellphone ni Mateo. Kinuha niya ito. Isang text message. Mula sa isang numerong matagal na niyang gustong burahin. Mula kay Katrina. Ang laman ng mensahe ay simple, ngunit puno ng lason. I heard the good news. Congrats. We need to talk. Humigpit ang hawak ni Mateo sa kanyang cellphone. Ang isang komplikasyon na akala niya ay nalutas na ay ngayon lang pala talaga magsisimula. Ang mga sumunod na buwan ay isang malabong panaginip para kay Amara. Ang malamig at formal na si Mateo Ilustre ay dahan-dahang nag-iba. Ang pagbabago ay hindi biglaan. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Isang umaga, naabutan niya itong nagbabasa hindi ng business reports, kundi ng isang libro tungkol sa pagbubuntis. Nang mahuli niya itong nakatingin, mabilis nitong isinara ang libro na para bang isang sikretong ayaw ipaalam. Sinimulan din nitong umuwi ng mas maaga mula sa opisina. Hindi na sila kumakain sa magkabilang dulo ng mahabang lamesa. Sa halip, sa mas maliit na breakfast nook sila kumakain, kung saan ilang pulgada lang ang pagitan nila. Ang pinaka-nakakagulat ay noong sinamahan siya nito sa kanyang buwanang check-up. Habang nasa loob sila ng klinik ng doktor, at habang ipinapakita sa screen ang maliit na tibok ng puso sa loob niya, nakita ni Amara ang isang bagay sa mga mata ni Mateo na hindi pa niya nakikita dati, isang kislap ng pagkamangha. Isang gabi, habang nahihirapan siyang matulog dahil sa pananakit ng kanyang likod, nagulat siya nang pumasok si Mateo sa kanyang kwarto. Hindi ka makatulog, tanong nito. Tumango lang siya. Walang imik na kumuha ng unan si Mateo at maingat na inilagay iyon sa kanyang likuran. Pagkatapos, naupo ito sa gilid ng kama at nagsimulang dahan-dahang masahiin ang kanyang mga paa. Hindi nakapagsalita si Amara. Nanatili siyang tahimik, ang puso niya ay naguguluhan. Ang mga kamay ni Mateo, mga kamay na sanay pumirma sa milyon-milyong pisong kontrata, ay maingat at banayad na pinipisil ang kanyang namamagang mga paa. Ang kilos na iyon ay mas malakas pa kaysa sa anumang salitang maaaring sabihin nito. Sa mga sandaling iyon, hindi ito si Sir Mateo, ang malamig na si. Siya si Mateo, ang ama ng dinadala niya. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Amara ang isang maliit na sinag ng pag-asa sa loob ng gintong haula. Mabilis na lumipas ang panahon. Ang tiyan niya ay lumaki at kasabay nito, ang pader ng yelo sa pagitan nilang dalawa ay unti-unting natutunaw. Hanggang sa dumating ang araw. Isang madaling araw, ginising si Amara ng isang matinding sakit. Alam niya. Ito na iyon.
Sa gitna ng pag-aalala, ang unang taong tinawag niya ay si Mateo. Ang karaniwang kalmado at kontroladong si Mateo Ilustre ay nataranta. Nakita ni Amara kung paano ito nagpabalik-balik, hindi alam kung ano ang unahin. Ang eksenang iyon, sa kabila ng sakit na nararamdaman niya, ay nagdulot ng isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Sa ospital, hindi umalis si Mateo sa kanyang tabi. Hawak nito ang kanyang kamay habang tinitiis niya ang bawat sakit ng paglibor. Ang presensya nito ang naging lakas niya. At pagkatapos ng ilang oras na tila walang katapusan, narinig nila ang pinakamagandang tunog sa mundo. Ang iyak ng isang sanggol. Na sinundan pa ng isa. Kambal. 2 malulusob na batang babae. Nang iabot sa kanya ng nurse ang 2 maliliit na bundle, na puno ng luha ang mga mata ni Amara. Perpekto sila. Ang maliliit nilang mga mukha, ang maliliit nilang mga daliri. Nawala lahat ng takot at pag-aalala. Ang tanging nararamdaman niya ay isang pag-ibig na napakalawak, na halos hindi magkasya sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Mateo. Nakatayo ito sa gilid, nakatingin sa mga sanggol, ang mukha ay hindi mabasa. Gusto mo silang batiin, mahinang tanong ni Amara. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Nanginginig ang mga kamay nito nang subukan niyang buhatin ang isa sa mga sanggol. Ang malaki at matipuno niyang katawan ay mukhang napakayabang sa tabi ng napakaliit na nilalang. Inilagay niya ang isang sanggol sa mga braso nito. Sa sandaling iyon, nakita ni Amara ang pagguho ng huling pader sa puso ni Mateo. Ang isisi na hindi marunong umiti ay nakatitig sa munting mukha sa kanyang mga bisig, at isang tunay, hindi pilit, at nag-uumapaw ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga mata nito ay nagkaroon ng kakaibang kislap. Isang luha ang pumatak mula sa mata nito at tumulo sa kumot ng sanggol. Binuhat din nito ang pangalawang sanggol sa kabilang braso. Tiningnan niya ang 2 anghel, at pagkatapos ay tumingin siya kay Amara. Salamat, Amara, sabi nito, ang boses ay basag at puno ng emosyon. Salamat. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon na dati malamig at tahimik ay napuno ng buhay. Napuno ng iyak ng mga sanggol, ng mga lulabi at ng mga tawa. Pinangalanan nila ang mga bata na Luz at Paz. Liwanag at kapayapaan. Ang 2 bagay na dinala nila sa buhay ni na Amara at Mateo. Isang gabi, nagising si Amara at nakitang wala si Mateo sa tabi niya sa kama. Dahan-dahan siyang bumangon at sinilip ang nursery. Doon, nakita niya si Mateo. Nakaupo ito sa isang rocking chair sa gitna ng madilim na silid, hindi inaalis ang tingin sa 2 kuna kung saan mahimbing na natutulog sina Luz at Paz. Nakaupo lang ito doon, binabantayan sila, na para bang sila ang pinakamahalagang yaman sa buong mundo. Naramdaman ni Amara ang init sa kanyang puso. Ito na ba iyon? Ito na ba ang pamilyang hindi niya kailanman inakalang magkakaroon siya? Bumalik siya sa kama, at sa unang pagkakataon mula nang tumuntong siya sa mansyon na iyon, nakatulog siya ng may ngiti sa kanyang mga labi. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila, ibinigay ni Mateo kay Amara ang isang tablet. Tingnan mo, sabi nito. Nakabukas ito sa isang news website. At naroon ang isang artikulo. Isang malaking larawan ni Amara na kuha noong buntis siya. At ang headline ay tila isang sampal sa kanyang mukha. From Rags to Riches, ang sikretong diskarte ng bagong Mrs. Illuster. Ang artikulo ay puno ng mga kasinungalingan na isa siyang oportunista na ginamit niya ang kanyang pagiging mahirap para akitin ang isang bilyonaryo na ang pagbubuntis niya ay isang kalkuladong plano. Nabitawan ni Amara ang tablet. Ang kaligayahang naramdaman niya kagabi ay biglang naglaho, pinalitan ng isang pamilyar na sakit. Ang katotohanan ng kanilang mundo ay muling bumabalik para ipaalala sa kanya kung saan siya nanggaling. Ang kontrata. Ang kasunduan. Ang tingin ng mga tao. Ang gintong hawla ay may mga rehas pa rin pala. Nang makita ni Mateo ang pagbabago sa mukha ni Amara, mula sa panandali ang kaligayahan, patungo sa biglaang panlalamig, alam na niya kung ano ang nakita nito. Kinuha niya ang tablet mula sa mesa, ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak dito. Ang galit na kumulo sa kanyang dibdib ay isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi ito ang malamig at kalkuladong galit ng isang CEO na naisahan sa negosyo. Ito ay isang bagay na mas personal. Mas mainit. Huwag mong basahin yan, mariin niyang sabi. Basura lang yan. Pero huli na ang lahat.
Nakita na ni Amara. At ang lason ay nagsimula ng kumalat. Tumayo si Amara nang hindi umiimik. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad paakyat sa hagdan. Hindi niya kailangang magsalita, nakikita ni Mateo sa kanyang mga balikat na tila muling binalikan ng bigat ng mundo. Ang dating Amara, ang babaeng laging nakayuko at takot, ay nagbabalik. Pumasok si Amara sa kwarto nila at isinara ang pinto. Hindi niya ito nilock, pero ang pagsara ng pinto ay parang paglalagay muli ng pader sa pagitan nila. Naiwan si Mateo sa hapagkainan, nakatitig sa tablet. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Iisang tao lang ang may motibo at may kakayahang magpakalat ng ganitong uri ng lason. Si Katrina. Dinampot niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang head ng legal department ng Illustre Group. Miguel, sabi niya, ang boses ay matigas na parang bakal. May nakita ka bang article online tungkol sa asawa ko? Yes, sir. Nakita po namin kaninang umaga pa lang. We were about to report it to you. I want it taken down. All of it. I want to know which tabloid published it first, who the writer is, and who their source is. Don't care how you do it, sue them. Buy them. Bury them. I want it gone. Yes, sir. Understood. Pagkatapos ng tawag, umakyat si Mateo. Kumatok siya sa pinto ng kwarto. Walang sagot. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Naabutan niya si Amara na nakaupo sa sahig sa tabi ng bintana, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Hindi ito umiiyak, pero mas masakit tingnan ang kanyang itsura. Isang tahimik na pagkawasak. Lumapit siya at naupo sa sahig sa tabi niya. Kasalanan ko ito, mahinang sabi ni Amara, ang tingin ay nasa labas pa rin. Tama sila. Isa lang akong oportunista. Pumasok ako dito dahil sa perad. Hindi, putol ni Mateo sa kanya. Pumasok ka dito para iligtas ang tatay mo. Magkaiba yon. Sa unang pagkakataon, tumingin sa kanya si Amara. Mayroong pagtataka sa mga mata nito. Bakit mo ginagawa to, Mateo? Tanong niya. Bakit mo ako pinagtatanggol? Hindi ba't ito naman talaga ang gusto mo? Isang asawa sa papel para makuha ang gusto mo sa kumpanya? Umiling si Mateo. Ang mga tanong ni Amara ay parang mga salamin na ipinapakita sa kanya kung sino siya noon. Nagbago na ang lahat, Amara, sabi niya, at sa pagkakataong ito, siya ang nag-angat ng kamay at dahan-dahang hinaplos ang pisngi nito. Nagbago ang lahat noong dumating ka. At lalo pang nagbago noong dumating sila Luz at Paz. Sa mga sumunod na araw, tinupad ni Mateo ang kanyang sinabi. Isa-isang naglaho ang mga mapanirang artikulo online. Ang mga tabloid na nag-publish nito ay biglang naglabas ng public apology. Ngunit alam ni Mateo na hindi iyon sapat. Kailangan niyang magpadala ng isang malinaw na mensahe. Nagpatawag siya ng isang biglaang press conference. Sa harap ng daan-daang kamera at mikropono, tumayo si Mateo Illustre, hindi bilang isang kundi bilang isang asawa at ama. Sa tabi niya, naroon si Amara, nanginginig ngunit pinipilit magpakatatag. I called you all here today to address the malicious rumors circulating about the wife. Simulan niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatahimik sa buong silid. Let me make one thing perfectly clear. Tumingin siya sa mga kamera, ang mga mata ay tila nakikita ang bawat isang manonood sa likod ng mga lente. Amara Reyes Illustre is the wife and the mother of children. She is the light of Ezlai home. An attack on her is an attack on me and the family. And I will not tolerate it anyone, and I'll mean anyone, who dares to print or speak another lie about her will face the full force of the Illustre Group's legal power. Consider this your first and only warning. Ang kanyang mga salita ay parang kulog. Isang deklarasyon ng digmaan laban sa mga aninong gustong sumira sa kanila. Hinawakan niya ang kamay ni Amara at itinaas ito ng bahagya. Isang simbolo. Isang paninindigan. Sa isang marangyang condo unit sa kabilang panig ng syudad, pinapanood ni Katrina Sandoval ang press conference sa isang malaking flat screen D. Nang makita niya kung paano hawakan ni Mateo ang kamay ni Amara, ang pagkapuot sa kanyang mukha ay naging purong galit. Ibinato niya ang hawak na wine glass sa Z, at ito'y nabasag sa libo-libong piraso. Hindi ganito dapat.
Dapat ay si Mateo ang magdududa kay Amara. Dapat ay masisira ang tiwala nito. Pero kabaligtaran ang nangyari. Mas lalo lang nitong piprotektahan ang babaeng iyon. Kinuha ni Katrina ang kanyang cellphone. Dinyal niya ang isang numero. Nang may sumagot, ang kanyang boses ay malamig at puno ng lason. Plan A failed, sabi niya. Proceed with Plan E sa construction site. May ipapagawa ako sa'yo. At siguraduhin mong sa pagkakataong ito magkakamali. Makalipas ang ilang araw mula sa press conference, tila bumalik sa normal ang lahat. Ang mga paninira ay tumigil. Ang mansyon ay muling napuno ng kapayapaan. Para kay Amara, ang paninindigan ni Mateo ay parang isang kalasag na nagpoprotekta sa kanilang nagsisimulang pamilya. Nagsimula siyang maniwala na marahil, posible pala ang isang masayang wakas para sa kanila. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aalaga kina Luz at Paz, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Katrina. Nangunot ang noo ni Amara. Mula nang bantaan sila ni Mateo sa presscon, hindi na muling nagparamdam si Katrina. Binuksan niya ang mensahe ng may pag-aalinlangan. Amara, I'm so sorry. Narealize ko na mali ang ginawa ko. Gusto kong bumawi. May charity project ang Illustre Group, isang playground para sa isang ampunan. Matthew asked me to help out. Baka gusto mong tingnan ang site. It's near your old neighborhood. It would mean a lot to the kids to see you there. Nagdalawang isip si Amara. Ang tono ni Katrina ay puno ng pagsisisi, ngunit ang babala ni Mateo ay umalingaw pa rin sa kanyang isipan, huwag kang magtiwala sa kanya. Ngunit ang ideya ng isang playground para sa mga bata sa isang ampunan ay tumatak sa kanyang puso. Marahil, ito na ang paraan ni Katrina para magpakita ng kabutihan. Marahil, nagbago na nga ito. Manang Elena, aalis lang po ako saglit, paalam niya. Pakibantayan na lang po muna ang mga bata. Hindi na siya nagpaalam kay Mateo na nasa isang mahalagang board meeting. Ayaw niya itong abalahin para sa isang maliit na bagay. Isa pa, gusto niyang patunayan sa sarili na kaya niyang gumawa ng sariling desisyon. Ipinahatid niya ang sarili sa address na ibinigay ni Katrina, isang bakanting lot kung saan nagsisimula pa lang ang konstruksyon. Pagbaba niya ng kotse, nakita niya ang mga bakal, semento, at ang balangkas ng kung anong itinatayo. Ngunit wala si Katrina. Walang mga bata. Tanging ang mga construction worker na abala sa kani-kanilang ginagawa. Biglang kinabahan si Amara. May mali. Ang lugar ay maalikabok at mapanganib. Bakit siya papupuntahin ni Katrina dito? Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan ito, ngunit bago pa man niya maidyal ang numero, isang tunog ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang tunog ng metal na kumikiskis sa metal. Tumingala siya. Sa itaas, sa isang multi-level na scaffolding, nakita niya ang paggalaw. Isang malaking bakal na tubo ang tila natanggal sa pagkakatali. Dahan-dahan itong gumugulong, papalapit sa dulo. Sa opisina ni Mateo, nasa kalagitnaan siya ng isang tensyonadong pag-uusap tungkol sa quarterly earnings. Ngunit hindi siya mapakali. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumugulo sa kanyang isipan. Ang imahe ni Amara ang paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isip. Excuse me, sabi niya, biglang pinuputol ang nagsasalitang board member. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Amara. Hindi ito sumasagot. Tinawagan niya si Manang Elena. Sir Matthew. Nasaan si Amara? Tanong niya, ang boses ay may bahid na ng pag-aalala. Umalis po, sir. May titingnan daw po sa isang construction site. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Construction site. Ang charity project. Ang proyektong ipinasa niya kay Katrina para subukan kung hanggang saan ang kabutihan nito. Isang bitag. Hindi na siya nag-isip. Tumakbo siya palabas ng conference room, hindi pinapansin ang mga tawag ng kanyang mga kasama. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito, ang puso niya ay dumadagundong sa takot. Sa construction site, si Amara ay parang napako sa kanyang kinatatayuan, nakatingala sa bakal na malapit ng mahulog. Ang kanyang mga paa ay ayaw gumalaw. Ang kanyang isip ay sumisigaw ng itakbo, pero ang kanyang katawan ay hindi sumusunod. Nang malapit ng mahulog ang tubo, isang pamilyar na sigaw ang pumunit sa hangin. Amara!
Lumingon siya at nakita si Mateo na tumatakbo palapit sa kanya, ang mukha ay puno ng takot. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Sa huling segundo, bago bumagsak ang mabigat na bakal, naramdaman ni Amara ang isang malakas na tulak. Isang tulak na nagpatilapon sa kanya palayo sa panganib, padapa sa maalikabok na lupa. Kasabay noon, narinig niya ang isang nakakabinging kalabog. Dahan-dahan siyang lumingon, ang puso niya ay nasa kanyang lalamunan. Ang bakal ay hindi bumagsak sa kanya. Bumagsak ito sa scaffolding sa ibaba. At ang buong ginjo, isang mabigat na istruktura ng mga tubo at tabla, ay bumagsak na parang mga pusporo. Sa mismong lugar kung saan siya itinulak ni Mateo. Mateo, nanginginig niyang tawag. Walang sagot. Dahan-dahan siyang gumapang palapit. At doon, sa ilalim ng nagkapatong-patong na mga bakal at kahoy, nakita niya ang isang kamay. Isang kamay na pamilyar sa kanya. Isang kamay na humaplo sa kanyang pisngi. Isang kamay na hawak-hawak niya noong ipinanganak niya ang kanilang mga anak. Mateo! Ang kanyang sigaw ay puno ng sakit at takot. Gumapang siya, sinubukang alisin ang mga nakapatong na mga bakal, hindi alintana ang mga sugat sa kanyang mga kamay. Tulong! Tulungan ninyo ako, sigaw niya sa mga natarantang construction worker. Nang sa wakas ay maalis nila ang mga sagabal, bumuwad sa kanya ang isang imaheng habang buhay na susunog sa kanyang alaala. Nakahandusay si Mateo, walang malay. At mula sa kanyang ulo, isang maitim na pula ang dahan-dahang kumakalat sa lupa. Lumuhod si Amara sa tabi nito, niyakap ang walang malay na katawan. Mateo, gumising ka, parang awa mo na, gumising ka, pagmamakaawa niya, ang mga luha ay humahalo sa alikabok at dugo. Huwag mo kaming iwan. Habang papalapit ang tunog ng ambulansya, ang tanging nakikita ni Amara ay ang mukha ng lalaking sumalba sa kanya. Ang lalaking isinakripisyo ang sarili para sa kanya. Ang lalaking natutunan na niyang mahalin. At sa ospital, habang naghihintay siya sa labas ng emergency room, lumabas ang isang doktor. Ang mukha nito ay seryoso. Mrs. Illustrati. Kamusta po siya, Doc? Buhay po siya, hindi ba? He's alive, sabi ng doktor, at nakahinga ng maluwag si Amara. Ngunit may kasunod pa. But his head suffered a massive trauma. We don't know the extent of the damage yet. Ang mga sumunod na araw ay tila isang mahabang gabi para kay Amara. Ang oras ay lumilipas sa pagitan ng ospital at ng mansyon. Sa mansyon, kailangan niyang maging malakas para sa kanyang dalawang anak, sina Luz at Paz, na tila nararamdaman ang bigat sa hangin. Sa ospital, naupo siya sa labas ng intensive care unit, nakatitig sa salamin, pinagmamasdan ang katawan ni Mateo na napapalibutan ng mga makina. Paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan ang mga salita ng doktor, massive trauma. We don't know the extent of the damage. Bawat tunog ng monitor ay parang isang martilyo sa kanyang dibdib. Bawat pagpasok at paglabas ng nurse ay nagdudulot ng panibagong alon ng kaba. Pinanghahawakan niya ang alaala ng huling mga linggo nila, ang mga ngiti ni Mateo, ang pag-aalaga nito, ang paninindigan nito para sa kanya. Ang mga alaalang iyon ang tanging liwanag niya sa gitna ng kadiliman. Pagkatapos ng isang linggo na tila isang taon, nagkaroon ng pagbabago. Inilipat si Mateo sa isang private room. Sinabi ng mga doktor na stable na ang kondisyon nito. Naghihintay na lang silang magising ito. At isang hapon, habang hawak-hawak ni Amara ang kamay ni Mateo at kinakausap ito kahit tulog, naramdaman niya ang isang bahagyang paggalaw sa mga daliri nito. Napatingin siya sa mukha ni Mateo. Dahan-dahan, dahan-dahan, ang mga pilik mata nito ay nagsimulang kumurap. Mateo, halos pabulong niyang tawag, ang puso niya ay tumatalon sa pag-asa at takot. Mateo, gising ka na? Dahan-dahang iminulat ni Mateo ang kanyang mga mata. Sa una, malabo ang kanyang paningin. Tumingin siya sa puting kisame, sa mga tubo na nakakabit sa kanya, at pagkatapos, ang kanyang mga mata ay napunta kay Amara. Amara di. Ungol niya, ang boses ay magaspang. Isang malawak na ngiti ng ginhawa ang sumilay sa mga labi ni Amara. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Ako to, Mateo. Nandito lang ako. Gising ka na. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang naglaho nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Mateo. Hindi ito ang tingin ng pag-aalala o pagmamahal na nakasanayan na niya. Ito ay tingin ng pagkalito.
Tingin ng isang estranghero. Anong nangyari? Tanong ni Mateo, sinubukang bumangon. Nasaan ako? Naaksidente ka, sa construction site, malumanay na paliwanag ni Amara. Pero okay ka na. Ligtas ka na. Tinitigan siya ni Mateo mula ulo hanggang paa. Sino ka? Ang tanong na iyon ay parang isang punyal na sumaksak sa puso ni Amara. Ako si Amara, asawa mo, nauutal niyang sagot. Kumunot ang noo ni Mateo. Pilit niyang inaalala ang isang bagay. Pagkatapos, isang malamig na kislap ng pagkilala ang dumaan sa kanyang mga mata. Pero hindi ito ang pagkilalang inaasahan ni Amara. Sabi niya, ang boses ay biglang naging formal at malamig, gaya noong una silang magkita. Ikaw yung nasa kontrata. Gumuho ang mundo ni Amara. Kontrata. Iyon lang ang naaalala niya. Ang lahat ng nangyari pagkatapos noon, ang pag-aalaga, ang pagsilang ng mga bata, ang mga ngiti, ang pag-amin nitong nagbago na ang lahat, ay tila nabura na parang isang panaginip. May mga anak tayo, Mateo, sabi ni Amara, ang boses ay nanginginig na sa pinipigilang luha. Sina Luz at Paz. Kambal sila. Lalong kumunot ang noo ni Mateo. Tiningnan niya si Amara na para bang isa itong baliw. Anak, anong pinagsasabi mo? Bago pa man makapagsalita muli si Amara, bumukas ang pinto. Pumasok si Katrina. May dala itong isang malaking basket ng prutas, at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata, gayon paman, ay naglalaro sa tuwa nang makita ang eksena sa pagitan ng mag-asawa. Machi! Oh, thank God, you're awake, sabi ni Katrina, ang boses ay puno ng drama. Mabilis siyang lumapit sa kabilang gilid ng kama. Katrina, sabi ni Mateo, at sa unang pagkakataon, may bahid ng pamilyaridad sa boses nito. Sobra akong nag-alala sa iyo, sabi ni Katrina, hinahaplos ang braso ni Mateo. Pagkatapos, lumingon ito kay Amara. Ang kanyang ngiti ay matamis, ngunit ang mga mata ay nanunuya. Amara, buti naman at nandito ka. Sigurado akong pagod ka na. Kung gusto mo, ako na muna ang bahala dito. Magpahinga ka muna. Ang alok ay parang isang pagtataboy. Tumingin si Mateo kay Amara, ang tingin ay malamig at walang emosyon. Mag-uusap lang kami ni Katrina, sabi niya. Lumabas ka muna. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sakit. Utos. Hindi pakiusap. Muli siya ay isang utusan. Isang estranghero. Walang imik na tumayo si Amara. Ang kanyang mga paa ay tila gawa sa tingga. Habang naglalakad siya palabas ng silid, narinig niya ang mahinang tawa ni Katrina at ang sagot ni Mateo. Nang isara niya ang pinto, sumandal siya sa pader sa labas ng hallway. Napatakip siya sa kanyang bibig para pigilan ang isang malakas na hikbi. Ang lalaking minahal niya ay nasa loob ng silid na iyon. Ngunit ang lalaking nasa loob ng silid na iyon ay hindi na siya kilala. Ang kanyang asawa, ang ama ng kanyang mga anak, ay muling naging isang estranghero sa kanyang puso. At ang ahas na sanhi ng lahat ng ito ay naroon sa tabi niya, handa nang maghasik ng lason. Ang paggising ni Mateo ay parang paggising sa isang pelikulang nasimulan niya sa gitna. May mga nawawalang eksena. Malalaking blanko sa kanyang alaala. Ang huli niyang natatandaan ng malinaw ay ang pag-upo sa kanyang opisina, pinipirmahan ang isang kasunduan sa isang babaeng tahimik at takot na nagngangalang Amara Reyes. Pagkatapos noon, ang lahat ay malabo. Parang mga pira-pirasong panaginip na hindi niya mapagtagpi-tagpi. Nang makauwi siya mula sa ospital, ang mansyon na dati niyang kilala ay tila naging banyaga. Mayroong isang nursery room sa dulo ng pasilyo. May mga laruan ng sanggol sa sala. At may dalawang umiiyak na sanggol na sinasabi nilang anak niya raw. Si Amara, ang babae sa kontrata, ay laging nasa paligid. Ang tingin nito sa kanya ay puno ng sakit at lungkot na hindi niya maintindihan. Sa tuwing sinusubukan nitong ilapit sa kanya ang isa sa mga bata, umiiwas siya. Hindi dahil sa ayaw niya sa mga sanggol. Kundi dahil sa tuwing tinitingnan niya ang mga ito, may isang bagay sa loob niya na kumikirot. Isang pamilyar na pakiramdam na hindi niya mailagay sa lugar. Nakakabaliw. Huwag mong pilitin ang sarili mo, Matri, sabi sa kanya ni Katrina isang hapon. Si Katrina. Siya ang tanging malinaw sa kanyang isipan.
Ang kaibigan niya mula pa noong kolehiyo. Laging naririyan, laging handang makinig. Madalas itong bumisita sa mansyon, may dalang pagkain, o kaya ay mga lumang photo album para tulungan siyang maalala ang nakaraan. It must be so confusing for you, sabi ni Katrina, habang nakaupo sila sa sala. Si Amara naman ay nasa itaas sa nursery. Bigla kang nagising na may asawa't anak ka na. Hindi mo man lang na-enjoy ang pagiging binata mo ulit. Hindi umimik si Mateo. Tinitingnan lang niya ang kape sa kanyang tasa. Alam mo, patuloy ni Katrina sa isang tonong nag-aalala, noong una kaming magkita ni Amara, she seemed nice. Pero may mga naririnig ako. Na bago pa man kayo magkakilala, malaki na ang utang ng pamilya nila. Nadesperado na talaga sila. Tumingin si Mateo kay Katrina. Anong gusto mong sabihin? Nagkibit balikat si Katrina, na para bang ayaw niyang sabihin ang nasa isip. Wala naman. Nag-aalala lang ako para sa'yo. Alam mo na, isang bilyonaryong isihi, madaling maging target ng mga taong oportunista. Ang salitang oportunista ay tumatak sa isipan ni Mateo. Hindi niya ito pinansin noong una. Ngunit kinabukasan, maik na iwan si Katrina na isang folder sa kanyang study table. Nang buksan ito ni Mateo, naglalaman ito ng mga printout ng mga public records, mga dokumento ng utang ng pamilya Reyes, mga demand letter mula sa mga pinagkakautangan. At sa isang piraso ng papel, isang peking bank statement na nagpapakitang nag-research si Amara tungkol sa net worth ng Illustre Group ilang linggo bago pa man sila magkakilala. Tinitigan niya ang mga papel. Isang lason ang unti-unting kumakalat sa kanyang isipan. Posible kaya? Posible kayang ang lahat ng ito, ang kasal, ang pagbubuntis, ay isang detalyadong plano. Dumating din ang tiyuhin niyang si Ricardo para kumustahin siya. Pamangkin, buti naman at magaling ka na, sabi nito habang tinatapik siya sa balikat. Pero mag-iingat ka. Sa panahon ngayon, mahirap nang magtiwala. Lalo na kung malaki ang pera na nakasalalay. Isang ambisyosong asawa, kayang gawin ang lahat para makuha ang gusto niya. Gabi-gabi, sumasakit ang ulo ni Mateo. Pinipilit niyang alalahanin ang mga nawawalang buwan. May mga malabong imahe na dumarating sa kanya. Isang haplos sa kanyang noo. Ang amoy ng baby powder. Ang tunog ng isang malumanay na tawa. Ngunit sa tuwing sinusubukan niyang hawakan ang mga alaalang iyon, nawawala ang mga ito at napapalitan ng mga salita ni Katrina at Ricardo. Lason. Pagdududa. Isang gabi, hindi siya makatulog. Bumaba siya sa kusina para uminom ng tubig. Naabutan niya si Amara doon, nakatayo sa harap ng bintana, tahimik na umiiyak habang karga-karga ang isa sa mga sanggol na hindi mapatahan. Nang makita siya nito, mabilis nitong pinunasan ang kanyang mga luha. Pasensya na, nagising ba kita? Mahina niyang tanong. Hindi sumagot si Mateo. Tinitigan lang niya ito. Ang babaeng nasa harapan niya. Ang ina ng kanyang mga anak. Ang asawa sa kontrata. Ang oportunista. Sino ba talaga siya? Ang pagkalito sa loob niya ay naging galit. Galit sa sarili dahil hindi niya maalala. Galit sa sitwasyon. At galit sa babaeng ito na siyang sentro ng lahat ng kanyang kaguluhan. Lumapit siya. Ang kanyang mga mata ay malamig at matalim. Totoo ba? Tanong niya, ang boses ay mababa at puno ng akusasyon. Pinlano mo ba ang lahat ng ito, Amara? Ang tanong ni Mateo ay tumama kay Amara na parang isang malakas na sampal. Hindi pisikal, ngunit mas malalim, mas masakit. Tumama ito sa kanyang kaluluwa. Ano, nalilitong tanong niya, habang mas hinigpitan ang yakap sa munting si Paz na nagsisimula ng humikbi. Ang sabi ko, pinlano mo ba ang lahat ng ito? Ulit ni Mateo, ang bawat salita ay mabigat sa akusasyon. Lumapit pa ito, at ang dating init sa mga mata nito ay napalitan ng nagielong galit. Ang pagpapakasal sa akin. Ang pagbubuntis? Kasama ba yan lahat sa plano mo para makakuha ng pera? Umiling si Amara, ang mga luha ay muling namumuo sa kanyang mga mata. Hindi totoo yan, Mateo. Alam mong hindi. Naputol ang kanyang sasabihin. Paano nga ba malalaman ni Mateo? Ang Mateo na nasa harapan niya ngayon ay hindi ang Mateong natutunan niyang mahalin. Ito ang Mateong biktima ng laso ni Katrina. Huwag mo akong tawaging Mateo na para bang kilalang kilala mo ako,
sigaw nito, at napaurong si Amara sa biglaang pagsigaw. Napaiyak ng malakas si Paz sa kanyang mga bisig. Ang naaalala ko lang ay ang kontrata. Isang kasunduan. At niloko mo ako. Hindi kita niloko, sabi ni Amara, ang boses niya ay basag na. Minahal kita. Minahal mo rin kami. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mateo. Minahal. Ako. Huwag mo akong patawanin, Amara. Isa kang magaling na aktres. Pero tapos na ang palabas. Kinabukasan, ang bangungot ay naging katotohanan. Habang nagpapatulog si Amara sa kambal, pumasok si Mateo sa nursery. Ngunit hindi ito nag-iisa. May kasama itong dalawang lalaking nakasuot ng barong, mga abogado. At sa likod nila, nakatayo si Katrina, ang mukha ay nagpapanggap na malungkot, ngunit ang mga mata ay kumikinang sa tagumpay. Ano nang ibig sabihin nito? Tanong ni Amara, ang puso niya ay nagsimulang dumagundong. Hindi siya sinagot ni Mateo. Ang isa sa mga abogado ang lumapit at nag-abot sa kanya ng isang makapal na folder ng mga dokumento. Nanginginig niyang binuksan iyon. Ang mga legal na salita ay tila lumalangway sa kanyang paningin, ngunit may ilang mga parirala na tumalon mula sa pahina at sumaksak sa kanyang puso. Petition E. Sole custody. Mother deemed emotionally unstable and a potential threat. Marriage based on fraudulent pretenses. Bumagsak ang mga papel mula sa kanyang mga kamay at kumalat sa sahig. Tumingin siya kay Mateo, hindi makapaniwala. Hindi mo pwedeng gawin to, pagmamakaawa niya. Mga anak ko sila, Mateo. Mga anak natin. Hindi na kita pinagkakatiwalaan kasama sila, malamig na sabi ni Mateo, iniiwasan ang kanyang mga mata. Iyon na. Ang huling pag-asa sa puso ni Amara ay tuluyan ng namatay. Lumuhod siya. Sa harap ng mga abogado, sa harap ni Katrina, sa harap ng lalaking minsan ay nangakong poprotektahan siya. Hinawakan niya ang lailayan ng pantalon ni Mateo. Parang awa mo na, humahagulgol niyang sabi. Huwag mo silang kunin sa akin. Kahit ano, gagawin ko. Palayasin mo na ako, saktan mo ako, pero huwag mong ilayo sa akin ang mga anak ko. Pakiusap, Mateo. Sa isang sandali, nakita ni Amara ang isang bahid ng pag-aalinlangan sa mga mata ni Mateo. Isang kislap ng dating siya. Ngunit mabilis itong nawala na para bang isang kandilang hinipan ng hangin. Hinila nito ang kanyang binti palayo sa pagkakahawak niya. Tumayo si Amara, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Tiningnan niya si Katrina na ngayon ay may munting itina ng tagumpay sa mga labi. At naintindihan na niya. Tapos na ang laban. Talo na siya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang pagmamakaawa sa kanyang mukha ay napalitan ng isang basag, ngunit determinadong ekspresyon. Tumingin siya sa dalawang kuna kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang mga anghel, ang tanging dahilan kung bakit siya nabubuhay. Huminga siya ng malalim. Sige, sabi niya, ang boses ay walang laman, walang emosyon. Aalis ako. Pero hayaan niyo muna akong magpaalam sa kanila. Walang umimik. Dahan-dahan siyang lumapit sa kuna ni Luz. Hinaplos niya ang malambot nitong pisngi. Hinalikan niya ito sa noo. Pagkatapos, lumapit siya kay Paz at ginawa ang parehong bagay. Ibinulong niya sa hangin ang isang pangakong tanging siya lang ang nakarinig. Babalikan ko kayo, mga anak. Pangako ni Mama. Pagkatapos noon, tumalikod siya. Naglakad siya papalabas ng nursery, nilampasan ang mga abogado, nilampasan si Katrina. Huminto siya sa harap ni Mateo. Hindi na siya umiiyak. Wala nang luha. Ang natira na lang ay isang malawak at malalim na kawalan. Sana, balang araw, maalala mo ang lahat, sabi niya. At sana, sa araw na iyon, mapatawad mo ang sarili mo. Naglakad siya paalis. Bawat hakbang palayo sa kanyang mga anak ay parang 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang talampakan. Pagdating niya sa malaking pinto ng mansyon, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakatayo si Mateo sa tuktok ng hagdanan, nakatingin sa kanya. At sa likod nito, sa dilim ng pasilyo, ay ang anino ni Katrina, nakangiti na parang isang demonyong nagwagi. Bago tuluyang umalis, narinig ni Amara ang huling sinabi ni Mateo. Ang mga salitang tatatak sa kanyang puso na parang isang mainit na bakal. Umalis ka na. Bago pa kita tuluyang kalagkarin palabas ng pamamahay ko.
Nang isara ni Mateo ang pinto ng mansyon, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong kabahayan. Ang katahimikang iyon ay mas malala pa kaysa sa iyak ng mga sanggol. Ito ay ang katahimikan ng kawalan. Umakyat siya sa hagdan, ang bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa dati. Pumasok siya sa nursery. Ang amoy ni Amara, isang pinaghalong baby powder at banayad na sabon, ay nananatili pa rin sa hangin. Nakita niya ang rocking chair kung saan madalas umupo si Amara para patahanin ang kambal. Sa ibabaw nito may isang maliit na lampin na naiwan. Dinampot niya ito. Idinikit niya sa kanyang ilong. At sa isang iglap, isang imahe ang sumulpot sa kanyang isipan. Isang imahe ni Amara. Nakangiti. Ang buhok nito ay nililipad ng hangin. Nakaupo sila sa isang bench sa hardin. Masaya. Napapikit si Mateo at napahawak sa kanyang ulo. Ang sakit ay biglang kumirot. Isang pira-pirasong alaala. Isang sulyap sa mundong nawala sa kanya. Machi, are you okay? Ang boses ni Katrina ang pumutol sa sandali. Nakatayo ito sa may pinto, nakangiti. Ang ngiti na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay ngayon, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay nagdulot sa kanya ng inis. Umuwi ka na, Katrina. Gusto ko munang mapag-isa, malamig niyang sabi. Ang ngiti ni Katrina ay bahagyang nawala. Of course. Tawagan mo lang ako kung kailangan mo ako. Nang makaalis si Katrina, naiwan si Mateo kasama ang kambal. Sinubukan niyang kargahin si Luz, ngunit lalo lang itong umiyak ng malakas. Sinubukan niyang pakainin si Paz, ngunit isinusuka lang nito ang gatas. Hinahanap nila ang kanilang ina. At sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Mateo na hinahanap din niya ito. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ay naging isang magulong lugar. Ang mga yaya ay hindi mapatahan ang kambal. Si Mateo ay laging iritable at laging masakit ang ulo. Ang mga blankong espasyo sa kanyang alaala ay nagsimulang magparamdam, hindi na bilang simpleng kawalan, kundi bilang isang malaking katanungan. Isang hapon, habang nasa opisina niya siya sa bahay, may sinabi si Katrina na nagdulot ng unang lamat sa kanyang tiwala. Naaawa talaga ako sa mga bata, sabi ni Katrina. Imagine, on the day of the accident, Amara left them with the maids just to go shopping. Buti na lang at sinundan mo siya. So reckless of her. Natigilan si Mateo. Shopping. Ang naaalala niya sa sinabi ni Manang Elena ay pumunta si Amara sa isang construction site. Isang maliit na detalye. Isang maliit na kasinungalingan. Pero para sa isang CEO na sanay sa katumpakan ng mga numero at datos, ang isang maliit na kasinungalingan ay sapat na para magtanim ng duda. Nang gabing iyon, hindi siya natulog. Nagkulong siya sa kanyang opisina. May isang bagay sa loob niya na nagsasabing kailangan niyang hanapin ang katotohanan. Tinawagan niya ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang personal assistant, si David. Isang taong loyal sa kanya, hindi sa kumpanya. David, sabi niya sa telepono. Kailangan ko ng pabor. Isang bagay na hindi pwedeng malaman ng kahit sino. Lalo na ni Katrina o ng tiyuhin ko. Ano po iyon, sir? Imbestigahan mo ulit ang aksidente. Lahat ng detalye. CCTV footage sa lugar. Mga tawag sa telepono. Lahat. I-access mo ang phone records ni Katrina Sandoval mula sa araw na iyon. Don't care how you do it, just do it, T. Makalipas ang 2 araw, habang papalubog ang araw, pumasok si David sa kanyang opisina. Nag-iwan ito ng isang itim na sobre sa kanyang mesa. Nandyan na po lahat, sir. Pati na rin ang isang audio file na nakuha namin. Isang tawag na ginawa ni Miss Sandoval ilang minuto bago ang aksidente sa isa sa mga foreman sa site. Nang makaalis si David, tinitigan ni Mateo ang sobre. Kinakabahan siya. Isang bahagi niya ang ayaw malaman ang katotohanan. Ngunit mas malakas ang bahaging gustong maalala ang lahat. Binuksan niya ang sobre. Mga litrato. Mga transcript, at isang audio file. Nag-alinlangan siya, ngunit pinindot niya ang play. Ang unang narinig niya ay ingay mula sa isang construction site. Pagkatapos, ang boses ni Katrina, malinaw at malutong. Nandyan na ba siya? Good. Pakinggan mo akong mabuti. Kailangan magkaroon ng aksidente.
Isang bagay na tatakot sa kanya. Isang bagay na magpapakita sa kanya na hindi siya pwedeng maging kampante. Hindi kailangang malubha. Pero siguraduhin mong magkakamali. Siguraduhin mong magkakamali. Ang mga salitang iyon ay parang isang susi na nagbukas ng isang nakakandadong pinto sa kanyang isipan. Biglang bumuhos ang lahat. Ang mga alaala ay dumaloy na parang isang rumaragasang ilog. Hindi na pira-piraso. Buo. Malinaw. Ang pag-aalaga niya kay Amara. Ang paghawak niya sa kamay nito sa delivery room. Ang unang ngiti niya nang makita ang kambal. Ang press conference. Ang pag-amin niya na nagbago na ang lahat. Ang takot sa kanyang mga mata nang makita ang bakal na nahuhulog. Ang pagsigaw niya ng pangalan ni Amara. Ang pagtulak niya rito. Ang sakit. Ang dilim. Lahat. Naalala na niya ang lahat. Kasabay ng pagbalik ng kanyang alaala ay ang pagbuhos ng isang nakakayanig na sakit. Ang sakit ng kanyang ginawa. Ang mga salitang binitawan niya. Ang pagtataboy niya sa babaeng isinakripisyo niya ang sarili para iligtas. Ang paghiwalay niya rito mula sa kanilang mga anak. Napayuko si Mateo sa kanyang mesa, ang mga kamay ay nakasabunot sa kanyang buhok. Isang malakas at puno ng pagsisising ungol ang kumawala sa kanyang lalamunan. Tumingin siya sa litrato ni Luz at Paz na nasa kanyang mesa. Pagkatapos, tumingin siya sa kawalan sa direksyon kung saan umalis si Amara. Ang ginawa niya ay hindi mapapatawad. Ngunit kailangan niyang subukan. Kailangan niyang itama ang lahat. At ang unang hakbang ay ang pagharap sa mga ahas na nag-ikot ng lason sa kanyang mundo. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang mga mata ay nagniningas sa galit at determinasyon. Oras na para sa paghukom. Nakatanggap si Amara ng isang tawag mula kay David, ang assistant ni Mateo. Ang sabi lang nito, kailangan niyang pumunta sa opisina ng Illustre Group para sa isang mahalagang pag-uusap tungkol sa kustodya ng mga bata. Ang puso ni Amara ay puno ng kaba at takot habang nasa biyahe. Ito na ba iyon? Ang formal na pagdinig kung saan tuluyan ng kukunin sa kanya ang kanyang mga anak. Sa loob ng ilang linggo mula nang palayasin siya, nabuhay siya sa tulong ng isang matandang kaibigan, nagtatrabaho sa isang maliit na karinderya. At gabi-gabi umiiyak habang tinitingnan ang nag-iisang litrato ng kanyang kambal sa kanyang cellphone. Pagdating niya sa Illustre Tower, sa halip na sa isang legal office, dinala siya ni David sa pinakamalaking boardroom ng kumpanya. Pagbukas ng pinto, natigilan siya. Naroon ang lahat. Ang mga miyembro ng board. Ang tiyuhin ni Mateo na si Ricardo, nangumiti sa kanya nang may pangungutya. Si Katrina, na nakaupo sa tabi ni Ricardo, ang itsura ay parang reyna. At sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Mateo. Ang itsura nito ay iba. Wala na ang pagkalito sa mga mata nito. Napalitan iyon ng isang bagay na mas matalim, mas malamig. Tumingin ito sa kanya, at sa isang iglap, naramdaman ni Amara na hindi na ito ang lalaking may amnesia. Pero hindi rin ito ang lalaking natutunan niyang mahalin. Ito ay isang taong hindi niya kilala, isang taong handa nang magbigay ng hatol. Naupo siya sa silyang inilaan para sa kanya, sa tapat mismo ni Mateo. Nagsimula siyang manginig. Pinagmasdan ni Mateo ang pagpasok ni Amara. Bawat hakbang nito ay tila isang karayom sa kanyang puso. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ang pagpayat ng katawan nito. Nakita niya ang epekto ng kanyang kalupitan. Kinailangan niyang pigilin ang sarili na tumakbo palapit dito at lumuhod para humingi ng tawad. Ngunit hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan niya munang linisin ang lason. Kalmado siyang tumayo. Ang lahat ng mata sa silid ay nasa kanya. Ipinatawag ko kayong lahat para sa isang emergency meeting. Simula niya, ang boses ay matatag at umaalinggaw sa buong silid. May mga bagay na kailangan nating linawin. Mga bagay tungkol sa kumpanya at sa pamilya ko. Tumingin siya sa kanyang tiyo Ricardo. Tito, salamat sa iyong pag-aalala sa akin nitong mga nakaraang linggo. Narinig ko ang lahat ng payo mo. Ngumiti si Ricardo. Siyempre, pamangkin. Pamilya tayo. Pamilya, sabi ni Mateo at pagkatapos ay tumingin siya kay Katrina. At ikaw, Katrina. Salamat sa iyong walang sawang pag-aalaga at pagtulong sa akin na maalala ang mga bagay-bagay. Anything for you, Matri, malanding sagot ni Katrina. Ngumiti si Mateo,
isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mabuti. Dahil ngayon, ako naman ang magpapaalala sa inyo ng ilang bagay. Pumalakpak siya ng 2 beses. Pumasok si David, dala ang isang laptop at isang projector. Isinaksak niya ito at isang imahe ang lumabas sa malaking screen sa likod ni Mateo. Isang bank statement. Nagpapakita ng malaking money transfer mula sa isang offshore account na pag-aari ni Ricardo, papunta sa isang account sa ilalim ng pangalan ni Katrina Sandoval. Ang petsa, isang araw pagkatapos ng aksidente. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo at Katrina. Ano na kalokohan ito, sigaw ni Ricardo. Hindi siya pinansin ni Mateo. Ito ay bayad, hindi ba? Bayad para sa isang trabahong maayos na naisagawa. Ang pag-execute ng plan E. Nakatitig lang si Amara sa screen, hindi maintindihan ang nangyayari. Plan E. Money transfer. Tumingin siya kay Mateo. Ang lamig sa mga mata nito ay napalitan ng nag-aapoy na galit, ngunit hindi ito nakatutok sa kanya. Nakatutok ito kina Katrina at Ricardo. Sunod na ipinakita sa screen ang isang transcript. Isang transcript ng tawag sa telepono. At pagkatapos, pinindot ni Mateo ang isang buton sa laptop. Isang boses ang pumuno sa tahimik na boardroom. Ang boses ni Katrina. Siguraduhin mong magkakamali. Napatayo si Katrina, ang mukha ay namumutla. That's fake. That's edited. Talaga, tanong ni Mateo at sunod niyang ipinakita ang isang key footage. Isang footage mula sa isang anggulo na hindi pa nakikita ni Amara. Malinaw na ipinapakita ang isang lalaki, ang foreman, na sadyang kinakalag ang isang safety bolt sa scaffolding ilang minuto bago dumating si Amara sa lugar. Ang foreman na iyan ay umamin na, mahinahong sabi ni Mateo. Inamin niya ang lahat. Kung sino ang nag-utos sa kanya. Kung magkano ang ibinayad sa kanya. Tumingin si Mateo kay Katrina, ang mga mata ay puno ng pagkasuklam. You tried to kill the wife, sabi niya, ang boses ay mababa ngunit puno ng panganib. Inutusan mo ang tauhan mo na saktan siya. Pero hindi mo inaasahan na darating ako. Hindi mo inaasahan na ako ang tatanggap ng pagkakamali na plinano mo. Tumingin si Mateo kay Amara. At sa pagkakataong iyon, nakita ni Amara ang lahat, ang pagsisisi, ang sakit, ang pagmamahal na akala niya nawala na. Bumalik na ito. Ang kanyang Mateo. You almost took the children's mother away from them. Patuloy ni Mateo, ang boses ay nanginginig na sa galit. Hindi na makapagsalita si Katrina. Si Ricardo naman ay unti-unting napaupo, talunan. Bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok ang 2 unipormadong pulis. Katrina Sandoval, Ricardo Ilustre, arestado kayo para sa mga kasong attempted murder at corporate fraud, sabi ng isa sa mga pulis. Habang pinupusasan sila, nagwala si Katrina. Tumingin ito ng masama kay Amara. Hindi tayo tapos, sigaw niya habang kinakalagkad siya palabas. Hindi ka mananalo. Basura ka lang. Isang basurang pinulot lang. Nang tuluyan na silang mailabas at tumahimik na ang silid, naiwan ang bigat ng katotohanan. Dahan-dahang napaupo si Mateo, ang lakas ay tila naubos. Ang lahat ng miyembro ng board ay tahimik na tumayo at isa-isang lumabas, iniwan ang 3 taong nasa gitna ng nasirang mundo. Si Mateo. Si Amara. At ang espasyo sa pagitan nila na puno ng mga salitang hindi pa nasasabi at mga sugat na hindi pa naghihilom. Nang silang 2 na lang ni Mateo ang natira sa malawak at tahimik na boardroom, hindi alam ni Amara kung ano ang dapat maramdaman. Ang galit na inipon niya sa loob ng maraming linggo ay tila naglaho, napalitan ng isang pagod na pagkalito. Tumayo si Mateo. Dahan-dahan itong lumakad palapit sa kanya, ang bawat hakbang ay maingat, na para bang lumalakad ito sa napakanipis na yelo. Huminto ito sa kanyang harapan. Amara, sabi nito, ang boses ay basag at puno ng sakit. Wala akong masabi para itama ang lahat ng nagawa ko. Tumingala si Amara. Nakita niya ang lalaking minahal niya, ngunit nakita rin niya ang lalaking dumurog sa kanyang puso. Bakit, iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa huling habilin ng lolo mo? Bakit kailangan mong gawin ang lahat sa paraan ng isang kontrata? Napayuko si Mateo, hindi makatingin ng diretso sa kanya.
Dahil duwag ako, mahina niyang pag-amin. Dahil sanay ako na kontrolin ang lahat. Pera, negosyo, tao. Akala ko, kung gagawin kong isang transaksyon ang lahat, hindi ako masasaktan. Akala ko, kaya kong protektahan ang puso ko. Pero nagkamali ako. Simula pa lang, mali na ako. Kinuha niya ang isang folder mula sa mesa. Ang folder na iyon ay pamilyar kay Amara. Iyon ang orihinal nilang kontrata. Inilapag niya ito sa mesa sa kanilang pagitan. Ito ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko, sabi ni Mateo. Tinitigan ni Amara ang folder. Iyon ang simbolo ng lahat ng sakit at paghihirap niya. Ang presyo ng kaligtasan ng kanyang ama. Ang simula ng kanyang gintong hawla. Sa harap niya, kinuha ni Mateo ang kontrata. At sa isang kilos na puno ng determinasyon, pinunit niya ito sa gitna. Pagkatapos ay pinunit niya ulit. At ulit. Hanggang sa ang mga piraso ng papel ay nagkalat na parang confetti ng kalungkutan sa ibabaw ng mesa. Let's start over, sabi ni Mateo, ang mga mata ay puno ng luhang pinipigilan. No contracts. No deals. Just you and me. Umiling si Amara. Hindi ganoon kadali, Mateo. Ang sakit nandito pa rin. Itinuro niya ang kanyang dibdib. Paano ko malalaman na hindi mo na ulit ako sasaktan? Paano ko malalaman na totoo na ang lahat ng ito? Sa halip na sumagot, may kinuha si Mateo mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. At sa gitna ng boardroom, sa harap ng babaeng sinaktan niya ng lubos, lumuhod si Mateo Ilustre. Binuksan niya ang kahon. Sa loob nito ay isang simpleng singsing, hindi ito ang dambuhalang diamante na ibinigay niya noon bilang bahagi ng kasunduan. Isa itong simpleng gintong singsing na may isang maliit na bato. Hindi ko hinihiling nakalimutan mo ang sakit, sabi niya, ang boses ay nanginginig. At hindi ko hinihiling na patawarin mo ako ngayon. Ang hinihiling ko lang ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon para patunayan sa iyo araw-araw na karapat-dapat ako sa iyo at sa mga anak natin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Amara, ang kanyang kaluluwa ay hubad sa pagsisisi at pag-ibig. Amara Reyes, pakakasalan mo ba ako ulit? This time, for real. Walang kontrata. Walang pera. Dahil mahal na mahal kita. Mahal kita mula pa noon, natakot lang akong aminin. Mahal kita, at ikaw at ang mga anak natin ang tanging yaman na may halaga sa akin. Tumulo ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Amara. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit o takot. Ito ay luha ng pag-asa. Luha ng isang pusong nagsisimulang maghilom. Dahan-dahan tumango siya. Ilang buwan ang lumipas. Ang hardin ng mansyon ng mga ilustre, na dati tahimik at formal, ay puno na ngayon ng tawanan. Isang maliit na picnic blanket ang nakalatag sa damuhan. Nakaupo doon si Amara, habang pinapanood sina Luz at Paz, na ngayon ay masigla ng gumagapang, hinahabol ang kanilang ama. Si Mateo, ang dating seryosong ay nakadapa sa damuhan, gumagapang na parang bata, nagpapahabol sa kanyang kambal. Ang tawa niya ay malakas at totoo, umaalingaw sa buong paligid. Lumapit ito kay Amara, karga-karga ang dalawang bata. Naupo ito sa tabi niya at inakbayan siya. Masaya ka ba? Tanong nito, ibinulong sa kanyang tenga. Umiti si Amara, isang iting puno ng kapayapaan. Sumandal siya sa balikat nito at pinagmasdan ang kanilang mga anak na masayang naglalaro. Sagot niya. Sobra. Ang kanilang kwento ay hindi nagsimula sa isang fairy tale. Nagsimula ito sa isang kontrata, sa sakit at sa mga pagkakamali. Ngunit tulad ng pagsusulat ng isang kwento, natutunan nilang posible palang itama ang mga naunang kabanata. Posible palang punitin ang lumang kasunduan at sumulat ng bago. Isang kasunduang hindi nakasulat sa papel, kundi nakaukit sa kanilang mga puso, isang kasunduan ng pag-ibig, pagpapatawad at panghabang buhay na pagsasama. Ang gintong hawla ay hindi na hawla. Isa na itong tahanan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Mateo at Amara. Maraming salamat sa iyo, aming mahal na tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa simula na puno ng pag-aalinlangan, hanggang sa gitna na puno ng sakit at pagsubok, at sa wakas, sa isang dulo na puno ng pag-asa at pag-ibig.
Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat pighati ni Amara at ang bawat pagsisisi ni Mateo. Ang kanilang kwento ay isang paalala sa ating lahat na ang pag-ibig ay hindi palaging perpekto. Minsan, ito ay magulo. Minsan, ito ay masakit. At madalas, ito ay nangangailangan ng higit pa sa kilig at tamis. Ito ay nangangailangan ng tapang para magpatawad, hindi lang sa taong nakasakit sa atin, kundi pati na rin sa ating sarili. Ito ay nangangailangan ng paninindigan para bumangon muli kahit na sa tingin natin ay nawala na ang lahat. At higit sa lahat, ito ay nangangailangan ng paniniwala na ang bawat isa sa atin, anuman ang ating nakaraan o pinanggalingan, ay karapat-dapat sa isang tunay at wagas na pagmamahal. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may isang aral o damdamin na mananatili sa inyong mga puso. At sana, magsilbi itong inspirasyon na sa tunay na buhay, gaano man kasalimuot ang ating mga kontrata sa tadhana, palaging may pagkakataong sumulat ng isang mas magandang wakas. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Hanggang sa ating susunod na kwento.